Si Nguyen Thi Van ay isang 16 years old na estudyante na naninirahan sa Hanoi, Vietnam noong 1992. Kilala siya sa kanyang angking kagandahan, kaya't marami ang nabighani sa kanya, dahilan kung bakit hindi siya nakapag-focus sa pag-aaral. Mas madalas siyang lumalabas at gumigimik kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, umuwi siya ng lagpas sa takdang oras at hindi siya pinagbuksan ng kanyang ina. Dahil dito, nawala si Nguyen ng gabing iyon. Lubos na pinagsisihan ng kanyang inang si Vu Thi-ha ang kanyang ginawa. Matapos hindi papasukin sa kanilang bahay, nagtungo si Nguyen sa isang karaoke bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon nila nakilala ang isang babaeng nagngangalang Tan. Inanyayahan sila ni Tan sa isang bar malapit sa hangganan ng China at Vietnam. Magdamag silang nag-inuman at kumanta. Kinabukasan, nagulat si Nguyen nang magising siya at malaman na sila ay bihag na sa isang bahay sa China. Pinilit silang magpakasal ni Tan at ng kanyang mga kasamahan sa mga lalaking Chino na may edad 70 hanggang 80. Hindi pumayag si Nguyen at sinabi niyang kasing tanda na ng kanyang lolo ang mga lalaking iyon. Dahil dito, siya ay binugbog at pinilit lumuhod sa mga tinik ng langka at sa baligtad na bahagi ng mangkok hanggang dumugo ang kanyang mga tuhod. Ang tatlo pang babae ay natakot sa posibleng malupit na parusa, kaya pumayag na lang silang pakasalan ang matatanda. Ilang araw ang lumipas, ipinakilala kay Nguyen ang isang lalaking nasa 70 years old. Iniharap sa kanya ang isang mangkok ng kanin at isa pang mangkok ng dumi ng tao. Sinabi ng mga tagapagbantay na kung tatanggapin niya ang kasal sa matanda, makakakain siya ng kanin. Kung hindi, ang kakainin niya ay dumi. Hindi talaga ako pumayag na pakasalan ang matandang iyon kaya napilitan akong kainin ang dumi, sabi ni Nguyen. Kinabukasan, 5 lalaki ang dinala sa bahay. Isa sa kanila ay medyo mas bata, mga nasa 40 years old. Pinili ni Nguyen ang lalaking ito dahil sa takot na baka putulin ang litid niya sa paa kung patuloy siyang tututol. Tinakpan ang kanyang mga mata at isinakay siya sa sasakyan at nagbiyahe sila mula 4 ng umaga hanggang 8 ng gabi patungo sa isang liblib na lugar. Doon siya nagsimulang manirahan bilang asawa ng lalaking Chinese. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagkaanak siya. Doon lamang niya nalaman na ang lugar na tinitirhan nila ay nasa lalawigan ng Guangdong. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang asawa upang magtrabaho bilang katulong sa mga construction worker, umaasang makahanap ng paraan upang makatakas. 2 beses siyang nagtangkang tumakas pero nabigo at sa bawat kabiguan ay binubugbog siya ng kanyang asawa. Sa ikatlong pagtatangka, ikinadena siya sa loob ng 2 linggo. Nagkataong nakilala ni Nguyen ang isang driver na Vietnamese na nagtatrabaho sa isang farm malapit sa kanilang bahay. Ikinuwento ni Nguyen sa driver ang kanyang pinagdaanan at humingi ng tulong. Ilang ulit na dumaan ang driver sa bahay ni Nguyen, kunwari inasiraan ng sasakyan, upang humanap ng paraan para iligtas siya. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang mga plano. Isang araw, nagpasya ang driver at ang kanyang grupo ng 5 pang truck driver, lahat ay Vietnamese, na iligtas si Nguyen. Isinakay nila siya sa loob ng isang kulungan ng baboy sa isa sa mga truck. Ang iba pang truck ay nagsilbing harang. Dala ni Nguyen ang laso ng daga sakaling siya ay mahuli at kailangang wakasan ang kanyang buhay. Pagkalampas ng 70 kilometers, hinango ng driver si Nguyen mula sa kulungan ng siya'y himatayin. Iniwan ng driver ang truck, sumakay ng taxi at nagtuloy-tuloy patungo sa hangganan ng Vietnam at China kasama ang 4 pang driver na nagsilbing mga tagapagbantay. Sa biyahe, sinikap nilang gisingin si Nguyen. Matapos ang susunod na 100 kilometers, bumalik ang malay niya. Pagkatapos magpaalam sa taxi driver at 4 pang kasamahan, nagpatuloy si Nguyen at ang truck driver sa kanilang paglalakbay sa loob ng 3 buwan. Nakiusap sila para sa pagkain sa maraming kabahayan. Sa huli, nakarating sila sa border ng Vietnam nang malapit nang maubos ang pera nila. Doon, nakatagpo sila ng isang mabait na taxi driver na tumulong sa kanilang makatawid pabalik sa Vietnam ng libre. Pagbalik ni Nguyen sa Vietnam, napaisip siya kung meron pa ba siyang mauuwian. Mahigit 80 years old na ang kanyang mga magulang at marahil ay pumanaw na ang mga ito. Sumama siya sa truck driver pansamantala.
pinayuhan siya ng truck driver na subukang umuwi. Binigyan siya ng kaunting pera at sinabi, "Kung wala na ang iyong mga magulang at hindi ka natanggapin ng iyong pamilya, bumalik ka na lang sa akin." Nagpunta si Nguyen sa Cam Thien Street upang hanapin ang kanilang bahay. Makalipas ang 21 years, malaki na ang ipinagbago ng Hanoi, Vietnam. Nagtanong siya sa maraming tao para mahanap ang makipot na eskinita kung saan dati nakatayo ang kanilang bahay. Sa ika-6 na taong tinanungan niya, napag-alamang ito pala ay ang kanyang tiyuhin. Hindi sila agad nagkakilanlan hanggang sasabihin ni Nguyen na anak siya ni Miss Ha. Bumibili noon ng gulay ang kanyang tiyuhin nang sila'y magkita. Sa sobrang tuwa, ibinagsak nito ang gulay at mabilis na tumakbo pa uwi upang ibalita kay Miss Ha. Unay inakala ng ina ni Nguyen na isang biro lang ang sinasabi ng kapatid. Ngunit nang makita na niya mismo si Nguyen, doon lang siya naniwalang totoo ang lahat. Ayon kay Le Tien Dong, hepe ng pulisya ng Trung Phuong Ward sa Dongda District, Hanoi, kumpirmado ang pagbabalik ni Nguyen. Aniya, itinuring na nawawala si Nguyen sa loob ng 21 years kaya tinanggal na ang kanyang pangalan sa talaan ng pamilya. Dinala siya ng kanyang pamilya sa himpilan ng pulisya at hiniling na maibalik siya sa opisyal na talaan ng kanilang angkan. Sa loob ng maraming taon, naging malala ang problema ng human trafficking sa Vietnam, particular sa mga kababaihan at menor de edad na dinadala patungong China. Ayon sa mga ulat, malaking porsyento ng mga biktima ay mula sa mga mahihirap at liblib na komunidad sa hilagang bahagi ng bansa. Kadalasan, ginagamit ng mga trafficker ang panlilinlang, pekeng trabaho, fake marriages o dahas para makuha ang mga biktima. Ang mataas na demand sa China ay may kaugnayan sa hindi pantay na gender ratio na naguudyok sa pagdami ng kaso ng sapilitang pag-aasawa at sexual na pagsasamantala. Noong December 2018, nagtulungan ang mga awtoridad ng Vietnam at China upang maisagawa ang mga operasyon na nagresulta sa pagliligtas ng libu-libong kababaihan at bata. Bago ang pandemya, halos lahat ng mga nailigtas ay patungo sa China para sa forced marriage o sex trade. Pagkatapos ng COVID-19 at ng pagtayo ng bakod sa hangganan, may kaunting pagbabago sa ruta ng trafficking, ngunit nananatiling pangunahing destinasyon ang China para sa mga biktima mula Vietnam.